Okay? So, find TEC at terminal AB. Okay? So, Thevenin equivalent circuit yung pinapanap sa atin. So, kailangan natin VTH and RTH. Okay, ito yung terminal AB. So, first, kunin natin si VTH. Diretso na tayo sa circuit. Okay, so paano natin makakompute dito si VTH? Okay, so pwede naman gamitin natin is by mesh. Pero dapat makompute natin yung voltage dito kay 5 ohms saka kay 16 ohms. Okay, so sige, lagyan natin plus minus. So B1, ito plus minus P2. Okay, so from this, sige, ang gawin na lang natin is mesh analysis para mabilis. So I1, ito I2. Okay, so by inspection, makita natin na si I2 is opposite direction ni 1 ampere. So we have negative 1 ampere. Okay, so ito si I2. Okay? So ibig sabihin, pwede natin makompute si B2. Okay? So B2 kasi is simply, kung mapapansin nyo, dito dumaan si 1 ampere. So B2 is equals to 16 ohms multiplied by ano dumali na current? 1 ampere sa pumasok sa positive. Okay, ito times 1 ampere lang. Kaya B2 natin is simply equals to 16 volts. Okay? So may B2 na tayo. So kailangan na natin si B1. So from this, so KBL tayo at mesh I1. Okay, so we have 10, 10, 5. So we have 25. So 25 I1. So minus, so kabila. So minus 10 I2 equals to. So negative yung pinasukan dito na polarity. So kapag nililipat ko sa right side, maging positive 8 na siya. Okay, so pwede ko na makompute si I1. So I1 is equals to 8 plus 10 multiplied by I2. So which is negative 1 all over 25. So ibig sabihin I1 natin is 2 over 25 amperes. Okay, so from this, negative pala kasi 8 minus 10 eh. So negative 25. Okay, so we have negative 2 over 25. So dito pwede natin makompute si B1. So B1 is equals to, pumasok sa positive polarity si I1. So we have negative 2 over 25 amperes multiplied by 5 ohms. So B1 natin is negative 10 over 25 amperes. Okay? So, ayan. Sige. Okay, so from this may B1 na tayo. So pwede na tayo mag-conduct dito ng KBL. Okay, so let's say at mesh A. So KBL at mesh A. Okay, so we have negative. Papasok sa negative polarity ng B1. So negative B1. Dito papasok sa positive ng B2. Then papasok sa positive ng BTH. So plus BTH. Okay, equals to 0. So from this, BTH equals to B1 minus B2. Ayan. So B1 natin is negative 10 over 25 minus B2 is 16. Okay? So BTH natin is simply equals to negative 10 over 25 to minus 16. So we have negative 16.4 volts. Ito yung magiging BTH natin. So next, compute natin sa RTH. Okay, so for RTH, so di ba ang ginagawa natin, tineturn up natin lahat ng independent source. So ang current source open, voltage source shorted. Okay, so ito shorted. Matitira na lang is yung 10 ohms. Then dito may 10 ohms also. Then dito meron 10 ohms. Yung 1 ampere, so open siya, hindi ko na nilagay. Okay, then ito si 16. Then dito tayo sa terminal ng AB ko compute ng RTH. 16, dito 5, to 10, 10. Okay, so from this, para makompute si RTH, so we have ito, series. So we have 20. Okay, so we have 10 plus 10. Okay, then yung sagot, parallel sa 5. Okay, parallel sa 5 ohms.
Then yung sagot is series 16. Okay, so plus 16. Ayan. So, diniretso na natin sa equation. So, para makompute natin si RTH. So, RTH is so 10. So, 20. 20 parallel sa 5. So, 100 over 25. 4. Plus 16. So, we have 20 ohms. So, ito yung magiging RTH natin. So, yung magiging TEC natin. So, Thevenin equivalent circuit. So, yung ating voltage source. Then, yung ating RTH. Then, yung ating terminal AB. Ayan. So, we have 20 para sa RTH. Then, plus minus negative 16.4 volts. Okay? Ito yung magiging TEC natin. Okay? So, next. Ayan. So, NEC naman. So, kapag NEC, yung ating terminal, sino-short natin. Okay? So, from this, ito, kunin natin yung shorted wire niya. Okay? Ni terminal AB. Okay? So, kapag sinort natin to, yung ating 12 ohms paparallel sa ating shorted wire. So, dito natin sa shorted wire, kukunin si IN. So, kapag parallel yung 12 ohms sa shorted wire, ito is, kapag pinarallel, so 0 na siya. So, ito, ibig sabihin, yung ating, ah, itong ating 12 ohms, so masho-short din siya. So, ibig sabihin, para ito, wala na. Okay? So, tanggal lang natin kasi siya is shorted. So, ibig sabihin, putol. Okay? So, paano matatanggal ba to? Hindi matatakpan pala na. So, sige. Tatanggal na lang natin siya. Ganyan na lang. Ito yung 12 ohms, so mawawala siya. Yan, kasi para na sa shorted wire. Okay? So, wala lang yan. Okay, pang ito, open na yan. Okay, putol na. Okay, so from this, kailangan natin makumpit si IN. So again, any method naman pwede magamit pag kukunin si IN. So dito, pinamabilis is by source transformation. Okay. So actually, pwede din dito ang ano, mesh. Ayan, sige, mesh. Sige, try natin mesh. Okay, so I1, then I2. Okay, so by inspection, I1 is opposite direction ni 3 amperes. So we have negative 3 amperes. Okay? So kapag nag-KVL tayo dito sa I2, so we have negative 180 plus 60 I2 minus yung kabila. We have 40 I1 equals to 0. Okay, so pwede natin makumpit si I2. So 60 I2 is equals to, so 180 plus 40 times I1, negative 3. So I2 is equals to, so 4 times negative 3, so negative 120 plus 180, so 60 divided 60, so we have 1 ampere. Okay, ito yung magiging I2. So mapapansin naman natin, same direction siya ni IN. Kaya ibig sabihin, IN is equals to I2, which is equals to 1 ampere. So ito yung magiging IN natin. Okay, so yan yan, para sa IN. Therefore, RN, so ito is simply, so lahat ng independent source is shorted tuloy, turned off. So voltage, so shorted. Then, yung ating current source, open. So, putol na siya. Matitira, 40 ohms na lang. Ito na yan. So, ito yung ating terminal AB. Ito si 40, ito si 20. So, kaya dito, yung ating RN is simply 20 plus 40. So, we have 60 ohms. Ito yung ating RN. So, yung NEC natin will be ganito. Okay? So, current source, parallel na sa ating resistance, which is 60. Then, pataas siya, so 1 ampere. So, ito yung ating terminal AB. Ito yung ating NEC. Okay? Next. So, find TEC at terminal 1, 2. Okay? So, dito tayo compute ng BTH. Okay? So, actually, ito isang, ano naman to, isang node.
Okay? So kapag nag-conduct tayo ng nodal analysis, so yung ating voltage dito, which is yung ating VTH, ito din yung magiging voltage natin dito sa node. Ito din yung ating VTH. Kasi, ah, parallel naman sila. Okay? Kaya VTH is, ito nandito sa open circuit. Okay? So, lagay tayong current direction. So, I1. Ito, ganun din. So, I2. Okay? So, we have KCL at node VTH. Okay? So, binodal analysis ang gagawin natin. So, we have pumasok si 2 amperes. Lumabas, 2 I1 tsaka I2. I1 plus I2 equals to 2 amperes. So, substitute in terms of anode voltages. So, VTH, papunta sa ground. So, 0 yan. Over 30. Plus I2, galing sa VTH. Minus ang papunta, so 30 volts. Over the resistance in between, 60. Okay, equals to 2. So, simplify. So, we have 60. So, we have 2 VTH plus VTH minus 30 equals to 120. So, we have 3 VTH equals to 150. So, VTH natin is 50 volts. Ito yung magiging sagot natin. Okay? Napakabilis lang. Then, para makuha naman si RTH, again, turn off lang natin yung mga independent source. Ito, open, putol. Then, ito yung ating terminal 1, 2. Diyan tayo kukuha ng RTH. Then, ito si 60. So, shorted na yung 30. Okay? So, 60. Ito si 30. Okay? So, from this, parallel lang naman silang dalawa, di ba? So, RTH is simply 60 parallel sa 30. So, 18 divided 900. Tama ba? Hindi pala. Tama. 18 pala. 18 divide 90. So, 20 ohms. Ayan. So, RTH is 20 ohms. Ayan. So, yung magiging TEC natin. Ayan, voltage source na nakaseries sa ating RTH. So, AB. So, ito sa 20 ohms. So, plus minus 50 volts. Okay, so ito yung magiging final answer natin. Ito lang, simple. Next. Yan, so find TEC naman. Okay, at terminal AB. So, kuha natin dito yung VTH. So, again, any method pwedeng gamitin. So, sige, mesh analysis na lang. So, I1, I2, then I3. Okay, so may super mesh tayo. So, by observation, I1 is 1 ampere. Okay, so KVL tayo dito sa super mesh. Okay, so we have negative 6 I1 plus 6, 14, tsaka 5, so 25. 25 I2 plus yun sa kabila. So we have plus 5 I3 equals to 0. Okay, so we have 25 I2 plus 5 I3. So negative 6 times 1, so negative 6. Lipat ko sa right side, magiging positive 6. Okay, equation number 1. Okay, so nag-KVL na tayo sa super mesh. So KCL naman tayo. Okay, so dito sa node na lang, let's say node A. KCL at node A. Okay, lumabas si I2. Pumasok si 3 saka si I3. So from this, we have I2 minus I3 equals to 3. Ito yung magiging equation number 2 natin. Okay, so we have 2 equations, 2 unknown variables. So pwede natin makompute si I2 and I3. So mode 5, 1. So 25 I2. So plus 5 I3 equals to 6. Then 1 I2 minus 1 I3 equals to 3. So we have 7 over 10, negative 23 over 10. So we have 7 over 10. Parang iba, wait lang. 6. Ay, kulang ako. Negative 1 I1 nga. 20, ay, 25 tuloy, 20 lang. Hindi kasama tong 5. Sa I3 yun eh. 20 lang to, 20. 20.
Ito. So 6 plus 14, 20 lang. Hindi kasama yung 5 kasi yung 5 nasa loop I3. 20. Tingnan natin. Bah, 20. Then 5, then 6. Sa kabila, so 1, negative 1, lumabas. I2, pumasok si 3, tsaka si I3. So, ay, may 14 pa, sorry. Alam mo ito may 14. Minus 14 pa dito, negative 14. Ayan, so sorry. So, negative 6 times 1, so negative 6 minus 14, negative 20, lipat. Ito, positive 20 pala. Ayan, so we have 1.4, negative 1.6. 1.4 ampere, negative 1.6 ampere. Okay, so kailangan natin VTH. So, para makumpit si VTH, so we have I3 multiplied by 5. So negative 1.6 multiplied by 5. So VTH is equals to negative 16, so 8. Ayan, so negative 8 volts. Yes. Okay, so next, pwede natin makumpit si RTH. Okay, so for RTH, ito open na. Ito shorted. Then open natin yung 3 amperes. So matitira ito 5. Then nandito yung ating terminal AB. Okay, so 5, 14, then 6. So RTH is equals to, so series combination is 6 saka ni 14. Yung combination, parallel sa 5. So 20 parallel sa 5. So RTH natin is 4 ohms. Ayan. So magiging TEC natin is so voltage source, then yung ating RTH, then terminal AB. So we have 4 plus minus negative 8 volts. Yes. Okay. So next problem. Ayan. So find TEC ulit at terminal AB. So nandito yung ating VTH. So we have plus, minus. Okay? So may current source tayo dito. Ang gawin na lang natin is kunin na lang natin voltage kay 50 ohms saka kay 40 ohms. Okay? So let's say dito si plus minus B1. Dito sa kabila plus minus B2. So kapag nakumpita natin yan, dalawang voltage na yan, si B1 at B2, magkakandak na lang tayo dito ng mesh. O kaya ng mesh tuloy ng KVL. Okay? So yan. So dito, pwede natin makompute yung voltage kay B1 at B2. Pero kunin muna natin yung current na dumaloy. Let's say I1, dito I2. Okay, so I1 natin is 8 amperes multiplied by, ito yung I1, yung kabila. In total niya is 60 o 20 plus 40 all over. So we have 20 plus 40. So plus ito, total niya, 10 plus 50. So 60 din yun. Ibig sabihin, mahati lang yung current. So we have 4 amperes. Okay, so same concept pag kukunin si I2. So ganun din. So 8 amperes times itong kabila naman. So 10 plus 50 over total resistance. So 10 plus 50 plus 20 plus 40. So I2 will be equal to 4 amperes din. So ibig sabihin, para makumpit si B1, so B1 is simply 4 amperes kasi yun yung dumalo na current multiplied by 50 ohms. So we have 200 volts. So kay B2 naman, so anong dadali kay B2? Which is I2. So which is 4 amperes multiplied by 40 ohms. So 160 volts. So yan, okay na tayo sa B1 and B2. Pwede na tayo mag-conduct ng KVL sa mesh o sa loop.
A. Okay, so we have, ano pinasukan ng polarity kay B1? So negative. Have negative B1. So kay BTH, papasok sa positive polarity. So plus BTH. Kay B2, papasok sa positive polarity din. So plus B2 equals to 0. So BTH equals to B1 minus B2. So B1 natin is 200 minus 160. Kaya BTH natin is equals to 40 volts. Okay? So, ayan. So, for RTH naman, okay? So, ito open na. Matitira, ito na lang. Then, ito yung ating terminal. So, 50, 40, 20, 10. Ito yung ating RTH. Okay, so dito, series ng dalawa, si 10 saka si 20. Then ito, series din si 50 saka si 40. After nun, parallel. Okay, kaya ang RTH natin is equals to, so 10 plus 20 inverse. Sa kabila, 50 plus 40 naman. Okay, kasi parallel sila. Ayan. So RTH equals to, so 30 parallel sa 90. So, ilan yan? Yan natin. So 30 parallel sa 90. So 27, 27. So we have 22.5 ohms. Yan. So ito yung ating RTH. So para sa TEC, so we have yung ating voltage source, then series sa ating resistor. Okay, yung ating RTH, terminal AB. So we have 22.5 ohms, then plus minus 40 volts. Okay, so ito yung magiging final natin. Okay, okay next. Ayan, so find NEC naman at terminal AB. So lagay tayo dito ng shorted wire para sa pag-compute natin ng IN. Ayan, so shorted wire siya. So ito, wala na din kasi naka-parallel. So masisiro yan. So from this, pwede natin makuha si IN. So disregard lang natin itong kulay pula. So by current divider, di ba? So IN is equals to, so 6 amperes multiplied by 6 over 6 plus 6. Okay, so IN natin is 3 amperes. Wala lang kasimple yan. Okay, so next, for our N, ito, open. So matitira, 6. Then ito yung 6. Then, ito is yung, ano nga ba yun? 4. Okay? So nandito si RN. Okay, so 4, 6, 6. So RN is equals to 6, series sa 6, then parallel sa 4. So 12 parallel sa 4, so 48 divided 16, so we have 3 ohms. So ito yung ating RN. So for NEC, so we have current source, then parallel siya sa ating resistor, then yung ating terminal AB. Ito si 3 ohms, ito si 3 amperes. Yan. So ito yung magiging NEC natin. Okay?